Hello po mga kapatid, mapagpalang araw po sa inyong lahat at sa ating dakilang Diyos Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus. May babasahin po ako ngayong Bible verse na po ma-explain ko po ito ng maayos at ma-share ko po sa inyo based sa pangunawa na binigay sa akin ng ating Diyos. Ito po yun mga kapatid. Job 28 verse 28. At sa tao ay sinabi niya, narito ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan, at ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. Ibig sabihin po nito mga kapatid, kapag ang isang tao o ang sarili natin ay may takot tayo sa ating Diyos, kilala natin ang ating Diyos, kung ano yung mga pinag-uutos niya, yung mga paggawa ng masama katulad ng sasalita o masamang gawa sa ating kapwa ay ito po ay naiiwasan dahil kung ang presensya po ng ating Panginoon Diyos ay nasa atin, at siya po lagi ang nakasentro sa ating buhay, nakikita po natin sa ating kaisipan, maliwanag po sa atin na ang paggawa po ng masama o salita na masama sa ating kapwa ay isa po itong paglabag sa utos ng ating Diyos at hindi po kaya-aya sa kanyang paningin at nagkakasala ang tao. Kaya kung tayo po ay may takot, isa po yung karunungan mga kapatid kasi kapag natakot tayo sa kanya, ibig sabihin hindi na tayo gagawa kasi yun ang panlaban natin, ng ating Diyos sa lahat ng pagsubok na anumang dumating sa anumang sitwasyon. Kaya ayun po ang karunungan at ibinibigay po sa atin ng ating Panginoong Diyos ang pangunawa na kapag alam natin sa sarili natin na mas pinipili natin ang tama kaysa mali, ibig sabihin po nun mga kapatid, maliwanag na nasa atin ang presensya ng ating Panginoon Diyos. Ayun po yung karunungan mga kapatid at pangunawa na galing sa ating Diyos. Kaya nababalanse po natin ang ating sarili sa pagdesisyon, sa pagsasalita o paggawa. Mas pipiliin po natin ang tama kasi maliwanag sa ating sarili ang karakter ng ating Panginoon Diyos mga kapatid. Kapag ang ugali ng isang tao ay sumasadyo sa karakter ng ating Panginoon Diyos, ibig sabihin, nagmamanifest po sa atin ay ang ating Diyos. Pero kung patuloy po tayong gumagawa ng masama at hindi natin to nababalanse sa isip, sa salita o gawa, ibig sabihin, devil po ang nagmamaniobra sa isang tao. Yun po mga kapatid. Kaya mahalaga po na may karunungan ang bawat isa. Ito po ay ang sentro ang ating Panginoon Diyos sa lahat ng oras para mapaglabanan po natin ang lahat ng pagsubok na darating, anuman pong sitwasyon, nalampasan po natin. Yun lang po mga kapatid. Bye po. Nawa po ay naunawaan niyo ito at naintindihan sa pahintulot ng Ama.